Nanindigan si Senate Majority Leader Francis Tolentino na dapat mapunta sa Senado ang kustodiya kay dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Ang arrest warrant daw kasi na galing sa Senado ang tanging valid arrest order. Ito rin ang dahilan kaya naaresto sa Indonesia at napabalik sa bansa ang dating alkalde. Kaugnay niyan makakausap natin Senate Majority Leader Francis Tolentino. Magandang tanghali po sa inyo, Senator Tol. Ay, magandang tanghali po. Ma'am Cheryl, sa inyong mga tiga-subaybay, magandang tanghali po. Senator, ang inyo pong argumento ay dapat nga po ang kustodiya ay nasa Senate. Para po mas maintindihan po ng ating mga kababayan, bakit po? Alam niyo po kasi, yung sangayon po sa umiiral na batas, kahapon, ito po ay sinusugan din ng Department of Justice. Ang valid lang po na warrant kahapon, kaya nakapiit si Miss Alice Guo, ay yung warrant ng Senado. Kasi po yung galing sa husgado ay mali po yung pinag-file ng kaso. Sangayon po sa Republic Act 10660, dapat po i-file ang kaso sa isang regional trial court, labas po doon sa judicial region kung saan siya nag-uopisina. So dahil po siya ay nag-uopisina nag-opisina po sa Tarlac, hindi po dapat sa Tarlac din. Ang purpose po ng batas ay para maiwasan yung impluensya. Kasi ma-impluensya pa po siyang tao. Kahit hindi na po siya mayor ngayon, kanya pa rin naman yung vice mayor, kakamping niya yung mga konsehal, may impluensya pa rin po siya kahit papano. So ang Supreme Court po ay naglabas ng circular noong 2019 na nagsasabi na pag nag-file sa maling venue, ay dapat po ilipat doon sa pinakamalapit na judicial region na iba. Dito po, akin pong sinukat yan, ang susunod pong judicial region na malapit sa Tarlac ay ang una po ay sinukat namin po pwede po sa Pangasinan, subalit may na-involved din mayor ng Pangasinan, so Valenzuela po ang lumalabas. So kahapon po sa hearing, lumalabas, sa batas po kasi, pag mali po yung jurisdiction, invalid po yung warrant of arrest. Okay. So, ang valid kahapon na warrant of arrest lang ay yung warrant ng Senado. So, ang pwede pong gawin ay ganito. I-withdraw po ng ombudsman yung information at i-file sa tamang kaso o dili kaya yung Regional Trial Court ng Capas, Branch 109, ay i-refer doon sa Valenzuela. Sangayon po sa Supreme Court Circular. Maitatama na po lahat yan. Senator, ayon naman po sa ombudsman, inihain nila sa Capas Tarlac yung criminal case dahil na-dismiss na ito sa pwesto. Opo, tama po yun, pero ang pinag-uusapan po dito yung impluensya. Ang impluensya po ni Bamban Mayor Alice Guo ay nandun pa rin. Kahit po siguro sa loob ng 3 taon, ganun pa rin kalawak yung impluensya niya. Ulitin ko po, kanya pa ho yung vice mayor doon, kanya pa rin yung acting mayor doon ngayon, at pati mga konsehal at kapitan. So, ang pinagbabawal po ng batas ay yung impluensya. At makikita niyo po yun doon sa records ng Senado. Sinabi ko po yan kahapon, noong po nagdebate tungkol sa batas na ito, yung matandang Senator Pimentel at matandang Angara, ang pinag-uusapan nila, mailagay sa husgado na walang impluensya para patas po. Patas po ang desisyon. At saka tingnan niyo po ito. Siya ay nakapiit sa krame, tapos ang hearing niya ay sa Tarlac. Ganun kalayo po yun. Opo. Kalayo po yung Babeya, mahigit 3 oras po yun. Okay. Yun pong naman po, sabi niyo po, kailangan ay, so invalid. But who would decide or na invalid po ito? Kailangan may mag-desisyon. Ang pinakamabilis na po dito, yung Capas Court, sundin niya yung Supreme Court na merong circular na within 3 days from the filing of the case, shall forward the case to the nearest RTC
of the nearest judicial region from the judicial region where the official holds office. So immaterial, mawalang galang na po sa ombudsman, hindi immaterial na po yung kung na-dismiss po sa pagka-mayor, nandun pa rin ho yung impluensya. And sino Yun po yung gusto nating ma-prevent. Opo. Sino po ang? Senator, para po gumalaw ang Capas Court on this, kailangan bang may umapila? Voto proprio. Wala na po. May order po ang Supreme Court sa lahat ng court na pag may ganitong sitwasyon ay within 3 days. Ito po yung Office of the Court Administrator Circular 211-2019. Alam niyo po, kailangan gawin ito kasi pag ito po ay umakyat na, nag-apela, umakyat ng Supreme Court, ito po mga isyong binabanggit ko can even be raised for the first time on appeal. Sayang naman po lahat yung ginawa. May invalidate lahat yun. Baka po yung abogado ni Miss Alice Go, kunyari, hindi gumagalaw ngayon, hindi nga nag-post ng bail, pag ginawa po, pag sila po ay nag-raise na ng ganyan, mababaliwala po, pakakawalan po si Miss Alice Go. Ang gusto ko pong gawin, ilagay na po lahat ito sa tama. Yes. Para po walang butas, walang lusot. Baka po hindi rin nakita ito ng Capas Court. Mayroon po ba kayong plano at least man lang to write them or call their attention? Well, I'm sure nakarating na sa kanila dahil nasa balita na po. Palagay ko po, narinig na po ito. Maging ang Secretary of Justice nagsalita na parang may mali daw ang ombudsman kung nabalitaan niyo ngayon. Okay. So, ang mangyayari po ay hihintayin na magdesisyon ay na umakto po ang Capas Court on this. Pero yung paano po yung kustodiya pa rin? Nandun pa, wala tayong magagawa ngayon. Nasa custodial center ng PNP sa Krame. Pero tingnan niyo po ito, Ma'am Sheryl. Kung talagang Capas Court yan, bakit hindi na lang ni-refer ni Capas Judge doon sa Camp Olivas? Mas malapit po yun sa Pampanga. For the safety of kung may death threat nga. Mas malapit po yun kaysa mag-travel siya ng malayo. Galing Metro Manila. Okay. Pero mas malapit po yung Camp Olivas ng PNP sa Pampanga. Pero ulitin ko po, lahat po ng sinasabi ko po ay sang-ayon sa batas. Yung OCA circular ang pinakahuli at meron pong decided case din dito, yung non-case, yung NON case na sinabi nila na ang purpose ng batas na ito is to prevent undue influence. And the case... Hindi naman ho nakalagay doon sa Republic Act 1060 na incumbent po yung mayor. Kasi at the time the crime was committed, mayor pa ho siya noon. Senator, yung kaso naman po ngayon na nakasampa po kay Guo ay bailable, but they opted not to post bail. Yun na nga ho. Siguro yung lawyer na nila, kung ano yung game plan nila, ang makakasagot niyan. Dahil po ang sinasabi daw ng kanyang kliyente, sabi po ni Attorney David, ay mas kampante siya sa security na ibibigay sa kanya ng PNP dahil po sa death threat. Alam na po nila yan, dahil sa may issue ganito, anytime pag nag-file, mali po yung venue. Anytime pag nag-file sila ng petition for habeas corpus, pakakawalan yan. Okay. Pero, kung ma-assure din po ba ng, or baka kasi ang sabi po ng iba, ayaw lang po mapunta ni Guo sa custody po ng Senate. Parang ganun nga ho. Ano po ba ang basa nyo? Dahil maliban po kayo senador, kayo rin po ay abogado. Sa pinag-usapan nating game plan. Pag naitama na po itong venue, jurisdiction, pag nailagay na halimbawa sa Valenzuela Regional Trial Court, iraraffle po yan Kasi multisala ang Valenzuela. Pag na-iraffle dyan, pwede na ho talaga magkaroon ng tamang kustodiya ang Regional Trial Court. Kaya ko lang naman sinabi yan kahapon, kasi kahapon, hanggang ngayon, defective pa lahat. Ang wala lang defect ay yung warrant of arrest ng Senate. Kaya sinabi ko,
ang may kustodiya dapat ay Senado dahil tama yung aming warrant of arrest at yun po yung ginamit sa Indonesia. Okay. So, ngayon Yung po, RTC kasi September 5 lang yung kanila. so, Senator, you're saying kung kunwari po hanggang ngayon or until this week, hindi po umakto ang Capas Court, kayo po sa Senate ang dapat may kustodiya kay Alice Guo. Pwede niyo Dapat po yung tama po. i-apela. Yun po yung sinasabi ko kahapon. Oho. Yung po sinasabi ko kahapon. Kasi baka makagawa, hindi na dapat pag-usapan natin to, baka makagawa ng mga dahilan yung abogado nila kung bakit pwede siyang pakawalan. Aha. So pwede pong anytime now, dapat ilipat na po actually sa custody ng Senate si Alice Guo. Dapat po ganon. Dapat po ganon. Para ma-cure po lahat yung defects. Sino po ang aakto niyan on behalf of Senate? Dapat po yung committee namin. Alright. Pero dapat igalang din yung RTC sumulat. Pero ang committee po namin ay hinihintay po yung sagot ng ombudsman. Pero palagay ko po ang sagot ng ombudsman tama yung ginawa nila. Aha. Oh, okay. So meron tayong impasse ngayon at ang pinakamaganda siguro dito ay umakto, sundin na lang nung Capas Court yung Supreme Court circular. Mhm. So ano po ang tingin yung or action, pinaplanong action po ng committee just in case na wala nga po naninindigan ng ombudsman on that and ang Capas Court po ay hindi sumagot para sabi nyo nga po hindi naman yung ang Capas Court po ay obligadong kumilos. Oh, okay. Kasi may administrative circular sa kanya ang Supreme Court. At mandatory po nakalagay doon that the court shall forward the case to the nearest judicial region. Yung next. May example pa nga ho doon sa circular Ang nakalagay ho doon sa circular, for instance, pag mali ang file sa Gumaca, Quezon, ay dapat i-forward sa RTC, Labo, Camarines Norte. Pero again, sabi nyo... harapan ko po ngayon, Opo. Pero again, sabi nyo nga po, Senator Tolentino, hanggat hindi pa, wala pang umaaksyon na maitama ito, pwede na or dapat na agad-agad mailipat yung custody sa Senado hanggang maitama po ito. Correct po. Para wala pong legal impasse. Yes. But would you request na ilipat na po within the day si Alice Guo sa custody po ng Senate? Hindi naman. Minotion ko na po yan kahapon, pero tingnan po natin kung ano mangyayari ngayong araw na ito. Alright. Okay. On another note po, maila pa rin yung pagsagot po ni Alice Guo, Senator Tolentino. Ano po ang aabangan pa sa mga susunod na pagdinig? Well, na-cite na po siya sa contempt kahapon. Ang gusto na lang malaman ng Senado rito, ng committee, kung sino pa yung mga kasabwat. Humihingi po siya Doon po tayo kung sino yung kasabwat. Humihingi po siya ng executive session. Yun po ba ibibigay nyo, pagbibigyan? Nasa chairman na po ng committee namin yun. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong oras, Senate Majority Leader Francis Tolentino.